This is the Best Ventures, Moto Adventures and Moto Vlog Editions. Nandito na naman po tayo sa panibagong vlog kung saan makikita natin yung taniman ng kalamansi. Ayan, ayan po. Ayan. This is the first stage. Kumbaga na itanim na yung 100 set of kalamansi. Makikita na rin natin yung magaganda ang tubo. Yan na po kalawak ang 100. Makikita. Ganyan po ang 100 pieces of kalamansi. Ayan. May mga area pang hindi pa napifill upan. Lalong lalo na doon sa parting medyo may baba na lugar, hindi pa napifill up ang kalamansi. Kulang. Sa susunod na set, at least doon na rin naman ang malalagay na parting. Medyo magaganda na rin yung mga tubo at kumbaga nag-uumpisa na mag-dahon. Nalagyan natin ng ng magandang abono, yung organic, and then ammonium, combination with ammonium. Tapos sa ibabaw naman yung rice salt, dahil ito ay ang purpose nito, kumbaga ito ang magpoprotekta ng lupa para hindi masyado matuyo yung ilalim, at least hindi mamatay yung kalamansi. Yan po ang pinaka magandang. Ayan. Kasi pagdating ng summer, itong ganitong munting kalamansi ay mamamatay, lalo na kung hindi madiligan. Yung magiging problema nito. Makita ninyo ka-ventures, ito linagyan itong kahoy saka papunta dito. Ayan, linagyan ito kasi sinukat nila yung 3 meters dito hanggang sa dulo, hanggang doon sa baba, at least pantay yung sukat na 3 meters by 3 meters para align yung mga plants. Maganda tingnan. Kung makikita naman ninyo, maganda tingnan yung alignment ng kalamansi. Tapos lalagyan dito ng tansi o kaya lubid na siya namang guide na tataniman ng kalamansi. Ayun po, kaya maganda ang alignment niya kung titingnan. Ayan, ayan, ganito. Ayan. Ang purpose naman nito, ma-maximize natin yung lupa, kumbaga, at madami tayong maitatanim ng mga kalamansi sa area na ito. Kung limited lang ang lupa, kailangan at least mga 3x3. Pero kung medyo malawak naman yung lugar, 3x4 okay na rin. At least ang distance ng at least medyo ang pag-spray ng mga insecticide, medyo at least buwelo yung dadaanan ng mag-harvest at yung mag-spray ng insecticide. Yan po. Pero sa ganitong setup, okay na rin ang 3x3. Ang mga distances niyan ganyan, maganda na rin yan. Kung yumabong man, may kunting space pa naman yung area. Ito po yung naitanim natin. Ayan, kailangan diretso at linagyan po yan ng tansi para maganda yung pagka-align ng kalamansi. Kahit tingnan mo kahit sa anong angulo, kung titingnan mo yung plants, square, eskwalado yung straight align ang alignment niya. Pag ganoon straight, kahit dito straight din yung alignment niya, kahit saan angle, pati rin dito diretso lang yung plants. Kahit pumunta doon, kitang kita yung dulo. Yan ang ganda ng 3x3. Yan kinagandahan ng mga alignment na 3x3.
kasi ganito oh. Ayan, straight po yan. Dito naman straight din yan ang alignment. Makikita doon kung yung tao sa dulo, yan makikita kahit dito area nito, kahit dito sa area na yan kitang kita yan. Pag ganitong may ano yan, may apoy o kaya yung usok, isang bagay yan din na nagbibigay benefit sa tanim. So lalong lalo kung medyo madami ng mga insekto, ayan, aalis yung mga insekto, ayan, carbon dioxide. At least yan ang gusto ng tanim, yung carbon dioxide. Kahit hindi na kailangan maglagay ng mga pesticide, insecticide, yan, isang bagay na rin itong pagsusunog. Yan. So, pagpapaalis ng mga kulisap, lalong lalo na dito sa medyo kasukalan, madaming mga insekto dito, lalo sa ganyan na area, madami yan dyan. Kaya dapat yung tanim medyo malinis ang kapaligiran. Yan, matatanggalan palagi ng damo. Kasi yan po, namamahay yung mga insekto sa mga damo. Kaya ganyan, laging malinis yung palibot. Andyan. Ayan, dapat maging malinis palagi dyan. At saka yung damo, isa pa yan, sa sumisip-sip ng nutrients ng plants. Inaagaw yan. Saka dito naman ang purpose nito, sa gitna naman ito nag-enter crop ng mga string beans, then yung kung ano, eggplants, mga talong, tapos yung kung anong klaseng beans dito, antak. Sa gitna nito maglalagay din ng palapala para at least maintain yung linis ng tanim. Ayan, ayan sa pinakamaganda gagawin natin ito area nito. Ayan, first stage pa lang yan, and then the second stage, another 200 pieces andun pa sa dulo na yan, kadamuhan. Ito, grabe pang damo dito, para madali ito mapatay na damo. Ang ginagawa ko dito ay ang una-una linalagyan ng herbicide para madali yung pagtatrabaho at hindi makasumo sa labor. After 4 days patay na yung damo. Yan po, sinusunog ang area na yan. Kaya madali lang yung patayin ng herbicide. Pati yung ugat niya tinatanggal para malinis. Tapos hindi na kailangan dito yung masyado yung grass cutter, lalong lalo na ito kasi tutubo rin yan mga after ilang days pa lang tutubo, unlike yung herbicide na gagamitin natin, medyo may pang matagalan. Yung brand na Demolition X, yan po ang ginagamit nating herbicide para dito. Itong area nito, another set of 200 pieces of calamansi. Ayun, hanggang doon pa. Ayan na area na yan, dami pang tatanggaling damo. At least sa unang set pa lang, at least maganda na yung resulta. Nakikita na yung linis ng area.
Ang isa pa pala guys, kumbaga pagtatanim, lalong lalo na kung mga crafted or budded kalamansi, yung pinaka main roots kailangan hindi dapat matakpan ng lupa. Ganito, ito yung pinaka main roots, and then hindi dapat yan para magyabong ng plants. Yan, magibabaw yung pinaka batang plants. Ito nag-start na ng magandang dahon. At ito naman makikita nyo guys, itong uri ng tubo ay hindi naman kailangan ito, kasi pag lumaki ito hindi naman ito magbubunga ng kalamansi. Ito ay magsisip-sip ng, problema nito, magsisip-sip lang ito ng nutrients. Instead na ibunga niya, napupunta napupunta lang dito lahat ng mga nutrients ng plants. Dapat tinatanggal na ito. Kailangan natin ng yung pangtanggal na, gunting na pangtanggal para dito. Ayan, wala itong silbi. Ganitong mga, tapos pagkatapos nito may mga tinik yan. Ayan. O, itong isang ito namumulaklak na. O, ganda ng tubo naman mga dahon niya. Ganito ang magandang klase ng kalamansi. O, kung bibili kayo ng kalamansi, ganito dapat medyo malalaki at kulay green ang, huwag yung kulay yellow kasi mamamatay na yan. Ito may bulaklak na pero hindi pa dapat yan pinapamulaklak. May time para dyan sa pagpapabunga. Yan po. Ang iba may mga bunga na, may mga bunga na makikita, may mga maliliit. Ito kailangan tinatanggal na ito kasi ito minsan na nakakaagaw ng nutrients kang plants. Dapat tinatanggal na ito. Tapos yung iba naman inaalis din kasi hindi pa naman ito panahon para pabungahin ang ganitong uri ng ganito kalaking kalamansi. Kumbaga nasa stage pa lang siya ng vegetation, yung pagpapatubo pa lang. Yung fertilize siguro after 4 months and then to 1 year, hanggang 1 year yan, dyan na fertilizer ng panibagong yung pampapabunga na. Yan po ang pag-aalaga ng kalamansi. Ito ang aking partner dito sa farm, ang masipag na si Primo Boy. Shoutout naman, kaway-kaway naman dyan, Prime. Ito ang nag-aalaga ng kalamansi dito. At least sa darating na panahon, ang sipag at tiyaga ay may nilagay yan. May nilalagay yan sa darating na panahon. Kaya yan, yung magiging kapartner ko sa pag na maging successful tayo. Thank you guys for watching this video. Sana supportahan niyo ang undertaking Advance Ventures, Moto Vlog Edition, Moto Adventures din. Mabuhay po kayo. Ingat sa mga riders natin dyan, sa mga rides. Thank you.